Hello po, good day. Nambubudol na naman itong si Chavit Singson. Nananawagan siya ng one time big time rally. Pagkatapos sasalakayin daw ang Malacanang para ma-install nila ang mga Duterte o whoever siguro na gusto na lang install as president. Kaya nananawagan siya nananawagan siya sa lahat, nananawagan siya sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, nananawagan siya sa mga ordinaryong mamamayan, nananawagan siya sa kabataan dahil sabi niya, ito ay para sa kanila. Okay. Yung term na one time big time, parang kwan yan term ginagamit sa gambling na dito nga ito naging tanyag yung wheating, whatever na kinds of mga sugal. Okay. So, yan ang panawagan niya. Ngayon, sa palagay ko, talagang pangbubudol na naman yan. Halimbawa, mag-succeed yung sinasabi niyang rally pagkatapos makontrol nila ang government. Who will be at the loss? Sino ang magsasuffer? Sumalamang ang mga ordinaryong mamamayan, mga the Filipino people. Okay? Kasi bakit talagang atat na atat sila na ibagsak itong present government? Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Gusto nilang maibagsak ang government para hindi matuloy yung mga iba't ibang kaso na pwedeng ihabla sa kanila dahil sa kanilang involvement sa iba't ibang anomalya. So, tulad nitong si Chavit, may nakita na overpricing na pagbili ng mga lupain para sa gobyerno. Saka marami pa yung mga involvement niya sa mga maraming anomalya. So, sino yung dyan? Nag-iisa ba siya? Sa palagay ko, siyempre, as usual, kasama nila yung marami pang mga involved na tao. Either elected o kaya career service government officials natin. Okay. Then, ano ang logic? Siyempre, sa ngayon, ang present government ay gumawa ng isang malawakang move para ma-rebel yung mga maraming officials na involved sa katiwalian. So, in other words, later on, ma-reveal yung kanilang pangalan at saka sila ay makakasuhan. In fact, yung ginawa ng government ay marami ng mga na-involved dahil sa mga evidences na nakita sa iba't ibang investigation. Okay. Kaya, para sa akin, that is a good move. Kung titignan natin sa Philippine history, sino ba ang unang president na gumawa ng ganitong move para ma-pinpoint yung mga corrupt na officials? It is PBBM. Sabi ko nga, hindi ko yan ibinoto. Ngunit, nakita natin na tama naman yung ginagawa niya, so we have to support it. At the same time, bilang isang Pilipino, kahit hindi natin ibinoto yung tao,
Then, kung siya ay nanalo, dapat suportahan natin. So, okay. Kung hindi tayo satisfied sa kanilang accomplishment, so next sa election, wag tayong boboto ng mga ganito, ano. But for the meantime, na sila ay ah, duly voted ng mga tao for a particular position, then dapat supportahan natin. Okay. So, ulitin ko yung logic. Bakit na atat itong mga, halimbawa, si Chavez Sison at iba pang mga kalyado niya, just like yung mga Duterte, yung mga iba't ibang senador dyan, like Marcolita, uh, Escudero, Bongo, Bato, Amy, Villar, Estrada, Villanueva, etc., etc. Bakit sila atat na ma-dismantle ang government ni PBBM? Maliwanag na baliwanag ng mga kababayan natin. Dahil involved sila sa maraming anomalya. Ngayon, dahil involved sila, the best way is palitan yung present administration para hindi maituloy ang mga ito. Yan ang pinaka-rason. Kaya ang masasabi natin, mga kapwa natin Pilipino, huwag tayong pabudol-budol na ganyan lang, ano. Okay, dapat kung sino ang kung nagkasala ang isang official, then they have to face whatever the consequences that the law provides. So, ganun lang. Kaya, pag na tayong pabudol-budol, lalong-lalo na doon sa mga nanggugulo, tulad ni Chavez Sison. Pag tayong, wag natin suportahan yung sinasabi niyang one-time, big-time rally. Kasi maliwanag na maliwanag, ang makikinabang lang naman dyan, sila. Actually, hindi magkinabang dyan ang mga Filipino people. Halimbawa, nagkagulo dahil sa mga big-time rally na yan, nagkagulo. Halimbawa, sinong magsasuffer? Tayo, mga ordinaryong Pilipino. Ang mga yan, mayayaman yan. Kung sakaling nagkagulo dito, anytime pwede silang makapuntagan sila sa ibang bansa dahil marami silang resources, marami silang pera. Pero tayo dito, wala. Kaya yon, huwag tayong pabudol-budol kay Chavez Sison, sa mga Duterte, sa mga senators dyan na involved sa iba't ibang katiwalian. Mag-isip tayo ng tama. Isipin natin yung kabutihan ng buong bansa. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel at sa Facebook account din natin. Maraming salamat.